Hello. Mainit. Thank you very much. Mainit. Wait. Thank you. Hello. Good evening everyone. Pakishare naman po ang live. Pakishare ang live to everyone. Ayan, live tayo sa TikTok. Teka, mag-ano ko sa ano. Mag-share lang ako sa TikTok, ha. Ay, sa TikTok, sa Facebook. Teka lang. Ayan yung mga bagong dating. Pa-share naman po ang live sa inyong mga friends, families, at iba pang mga kilala ninyo, mga enemies ninyo. Pwede nyo ring i-share para sama-sama tayong magharapan. Charot. Hello, Mighty Mookie, Lucas Leprechaun. Hello. Teka lang, nag-share lang po ako ng live na hindi ko ma-share. Bakit hindi ko ma-share ang live sa Facebook? Ano ba yan? Ayun, napuyat ba kayo kagabi kay PRRD? Kakaloka si PRRD, no? Kakaiba talaga tong matandang to. Hello, Evan. Hello. Grabe yung katahimikan, ano? Yung katahimikan medyo nakakatakot din. it feels like something is going on but nobody wants to talk about it exactly. Ano? Super antok ako nanood. Sabi ni Kim, so yung kay PRRD, no? Kakaloka. Have you tried turning it off and on again? Ang alin? Hi, for Daddy Doc. Hello po. Hi, Ocean. Hello. Kumusta ang buwisit meter natin for today, Ocean? Hello, Migoy TV. Hello. Mahina kasi yung internet ko dito sa ano. So, nakakaano lang. Teka lang, ha. I need to para ma-inform yung mga taga Facebook na live ako. Ayan. Ay, by the way, babalik ako ng Manila ng last week of March. So, around that time, magsa-start na rin ulit ako mag-ship ng mga hindi mo pera yan t-shirt. So, ang tabayanan ninyo, yung mga nanonood sa akin dito, yung mga interesadong makakuha ng t-shirt, abangan ninyo yung announcement kung kailan ako start mag-ship. So, very likely last week ng March yan. Last week ng March, first week ng April. Ayan. Mag-ship ako ng bonggang-bongga para makakuha kayo ng hindi mo pera yan t-shirt. Ayan. So, libre po ang t-shirt. You only have to pay shipping fee. So, ang shipping fee po, 165 pagka within Luzon, 200 Visayas, Mindanao. Ayan. Hi, Jerome. Ano masasabi mo? Magigera na daw. Ano ka ba? Yun nga yung lagi natin pinag-uusapan dito. Kaya nga, ay nako, inubos na talaga ni Bongbong yung pasensya ko sa kanyang putang ina niya. Kairita. Ano talaga? Bangag! Diyos me. Parang ano, wala tayong mahita sa kanya. Hayop siya. As in, yung hindi ko na talaga siya marespeto. Alam mo yon. As much as, ilan po pwedeng hingin, madam? Sa isang shipping, nililimit ko sa 2 t-shirt. Hi, Mami Tel. Crisol, hello. Order na Mighty Mookie, mag-PM kayo.
Mag-PM kayo. Hindi ako kukuha ng order sa live. Okay? Ayun. Mag-PM kayo. Pero, Mighty Mookie, mag-PM ka. Last week of March na. Ganon. Last week of March na. Yung gift nila kay Sandro nakakaloka. Pag-usapan natin yan tonight. Pag-usapan natin yan tonight. Pero, actually, meron akong, mga gustong pag-usapan ngayong gabi rin na, teka, ano ba gusto niyong unahin? Ayan. Napanood mo yung video na dined maulit ni Galema si Catherine habang papasakay sa aeroplano, sabi ni Fur Daddy. Ayan, sige, mag-start muna tayo dyan. So, meron uli yung ceremonial, parang send away kay Nemerlu ng Malacanang. Which, medyo yan ako. Yung parang, laging, they spend like 30 minutes, 1 hour for such ceremony. Parang, cheesy, ganun. Just leave. Gastos-gastos, pa red carpet pa, may paano pa, parang too much. It's too much. But anyway, so, nag-anuhan sila, dead makils pa rin si, kapal talaga ng mukha ni Lisa Marcos. Pero pansinin ninyo, si Lisa, yung aura niya, medyo nag-soften up siya. Maldita pa rin siya, pero hindi na katulad nung naunang paghahatid niya sa nung unang flight nila na talagang binalikan pa niya si E.S. Bersamin tapos hindi niya pinansin si Inday. So siya, hindi niya pinansin si Inday, nag-ano lang siya, tapos dire-diretso na, ganon. Gandang-ganda si Galema sa sarili niya. Well, walang nagagandahan sa kanya. Yun yung problem. Walang nagagandahan sa pag-uugali niya. Well, one thing is for sure, while I do not have direct contact with the First Lady or direct personal experience with the First Lady, consistent kasi lahat ng tao na merong personal experience sa kanya, personally nakadaupang palad siya or whatnot, lahat sila they're not telling they're not saying good things about her. Ayun. Ngayon, ang sa akin naman kasi, okay, fine, maldita kang tao. Okay, fine, hindi ka, sige, walang problema kung magmaldita ka. Nagkakaroon tayo ng problema pag nagmamaldita ka, pagkas naaapektuhan mo yung public policy. Doon ako nagkakaroon ng problema dito kay First Lady Lisa Marcos. Ganon. Kasi kung bitch ka, di bitch ka, di ba? Wala tayong problema doon. Mag-isa mo, pero wag mong idamay yung Pilipinas diyan sa kaartehan mo, 'di ba? So, 'yun. Pero kung kagaya niyan, kung magmamaldita siya pagkatapos babastusin niya yung merong mandate ng Pilipino, makikialam siya sa mga desisyon na hindi naman siya dapat wala naman siya doon, gumagastos siya ng pera ng bayan, yan. Diyan na tayo may problema. Kasi arte-arte mo, sasakay ka sa eroplanong binayaran namin, tapos babastusin mo yung vice president na binoto namin. Ayos-ayos din, Lisa. Unang-unang di ka ganun kaganda. 'Di ba? Ayun. So, nag-post yung Department of Migrant Workers. Meron siyang greetings doon. Meron siyang greetings sa Department of Migrants Workers page. OFW, mga affairs ng OFW yun eh. Yung mga OFW, di ba talagang busit na rin dito sa mag-asawang to? Kasi, sa totoo lang, isa rin sa mga grabing okay. Ito kasi ang value ng OFW. Ang OFW votes, sa totoo lang, pagdating sa President and Vice President, onti lang yan eh. Onti lang ang OFW votes. As in, it will not change the result of the election if we're going to talk about the number of OFWs voting abroad. Okay? Bakit importante ang OFW votes kung konti lang sila? Kasi sila ang breadwinner ng pamilya.
kung paano bumoto ang OFW abroad, they can definitely influence the family members na nandito sa Pilipinas. Okay? So that is why it's very, very important that you get to the good side of the OFWs. Kasi yung mga yan, nagsakripisyo yan, lumabas ng bansa, pinapakain, pinag-aaral ang buong pamilya, nagpakandakuba, para magpadala ng pera sa pamilya nila and whatnot, ganyan. Okay. Nag-promise tong si BBM nung eleksyon na yung mga OFW natin, gusto na natin silang umuwi. 'Di ba? And that is something that a lot of OFWs hold on to. And sa totoo lang, sa akin, hindi ko naman ina-expect na mangyayari yan na, mapauuwiin na natin ang lahat ng OFW sa buong term ni BBM, ganyan, yung parang, yung alam mo yung ganon. Hindi ko naman sinasabi na hindi po yun yung hinihingi namin, Bongbong Marcos, na actually mapauwi na natin tong mga to dahil meron na silang magandang buhay dito sa Pilipinas. Hindi ganon yung demand, hindi irrational yung demand. What the OFWs wanted to see is nagkakaroon po ng direksyon yung buhay nila. May nag-comment na taga Singapore dun sa page ko. Sabi niya, Miss Joey, yung totoo, gusto naming mag-retire sa Pilipinas. Gusto na naming umuwi sa Pilipinas at mag-settle. Meron pa naman silang years ahead of them para mag-work, para Pero they felt na parang gusto na nila umuwi ng Pilipinas. Kasi syempre, ilang taon kang nasa abroad, malayo ka sa pamilya and whatnot. Pag umuwi ba ako ng Pilipinas, would you say na it's all worth it na i-exchange ko yung mga opportunities na meron ako dito ngayon? Tapos yung gusto kong peace and order at yung tranquil life na inaasahan ko sa Pilipinas. And how can I guarantee that? Our economy is getting worse and worse. Ang sakit kausapin yung mga OFW in that manner. Kasi parang, sa totoo lang, sa puso ko talaga, parang, naku, muna kayo umuwi at baka, Diyos me, baka maubos yung ipon ninyo dito. Diba? Baka maubos yung ipon nyo dito. Alam mo yun yung gusto kong, yung real talk lang, 'di ba? Yung real talk lang, ganon. Na yung pera nyo po diyan, I don't think it is something that you can find here. The opportunities na meron kayo diyan. At pagdating po sa peace and order ay 'di ba? Hello Arium, hello. Ngayon, but the OFW contribution sa economy ng Pinas through remittance ng OFW, yeah, they are binibilang natin yan as part ng natin productivity actually Kasi parang lumalabas export of service sila. 'Di ba? So ngayon, nag-post ngayon tong Department of Migrant Workers kasi alam nila kung ano yung value ng alam nila kung ano yung value ng OFW sa Philippine politics. Malakas ang OFW because of influence, not because of their votes per se. Hindi dahil dun sa boto nila. Kasi konti lang wala pa yatang 1 million or 2 million yung boto ng absentee voting. So, onti lang siya talaga. But the thing is, it can multiply. Isang OFW, gaano karaming kamag-anak yan dito sa Pilipinas, 'di ba? So that is why ang OFW, while they are few in numbers, they have an indispensable influence in Philippine politics. That is why nililigawan sila ng mga politiko parate, 'di ba? That is why gusto ng mga politiko that they are on the good side of the OFWs. Okay. Ngayon, etong si Lisa, who is rumored to
rumored to run as a senator. Fino-float naman niya ni TP kahit dati pa di ba? Kagagaling ko lang sa isang live, ganun sinasabi nila, what if kumasaan China, paano na? Ano yung sinasabi nila? Longsky shout out, maisog from Agusan del Sur, laban para sa bayan, sabi ni Longsky. Hello po, shout out po sa inyo dyan. Ayun. Nakakatakot mindset ng iba na hindi naman daw talaga ready ang China for a war, nananakot lang daw, sabi ni Jean. I don't think China is going to initiate the war. They are just trying to provoke China. At kung masaan China, di dun tayo. Pero, what if nga kumasa? Diba? What if kumasa? Ang gagawin natin? And it doesn't matter who's going to start it. Whether China or the US. It doesn't matter. Kasi hindi naman natin gera yan. Diyos me. Mas nakakatakot yung sasabi ng iba nang ready na sila for war. I hope they die first. I hope they die first. Kapatid ko nag-work sa China. Ang chika niya is waiting si China since 2014. Teka, mabalik tayo dun sa kwentong itong kay Lisa Marcos na nag-post siya sa DMW page. Ayan nga. Nag-post sila doon, and then Lisa Marcos, the comment section for that specific post, nakasara. Nakasara yung comment section. What does that mean? Diba? Takot na takot siya sa reaction ng mga OFW. May nag-PM sa akin from yung bumisita si European country, Switzerland yata or Sweden. I forgot. May nag-message sa akin. Sabi niya, grabe sa Joey, alam mo merong message dito sa amin, yung mga Pilipinas dito sa pupunta si Bibi. Tapos private siya. Kaya hindi ko pinost kasi private siya na private siya na FB group. Pero pinakita niya yung mga comment. And this was earlier this year. So, hindi ko siya pinost kasi nga private FB group. May sulat from the embassy na iniimbitahan yung mga Pilipino na salubungin si BBM. I think Switzerland, if I remember it correctly, hindi ko natandaan. Galit na galit yung mga Pilipino doon. Parang, ba't ko sasalubungin yan? Tang-ino niya. Talagang galit na galit talaga yung mga Pilipino doon. Wala na yung Ay, maraming salamat po, Ma'am Lizelle. Ayun. Nakakaloka. Walang talagang buwisit na talaga yung tao sa kanila. Ngayon, dito kay Lisa. Post ka sa DMW. Pagkatapos hindi mo kayang i-open yung comment section. Bakit? Hindi nyo makontrol, no? Hindi kaya ng trolls nyo, no? Hindi kaya ng trolls ninyo na tumbasan yung totoong galit ng mga legitimate accounts na magsalita laban sa inyo. 'Di ba? They know they will be a target, so they are preparing for that. Not really getting ready. Maybe ready itself from any attack. Sabi ni Miss Pufferfish. Yes. I agree, Miss Pufferfish. You're talking about China, no? Yan. I agree. I agree 100%. Lang sila, nagre-ready lang rin sila dahil nga. Alam nila magiging target sila. Alam nilang, Diyos ko pa, open naman yung discussion na yan sa budget hearing ng Amerika, 'di ba? That they want to engage war and they want to initiate a war against China. Ate, hindi ba triggered ng last administration? Ate, hindi ba triggered ng last administration yung about WPS? Hindi, Bryce. Yung issue ng WPS na yan, lumala yan nung time ni Pinoy. Hindi ni Duterte. Hello, Joey. Andito pala si Direk Daryl sa Seoul. Kagabi ko lang nalaman, sabi ni Triggerman. Oo, nagsushoot siya ng Soulmate. At saka, teka lang bago tayo magkalimutan lahat, okay? Yung mga may Netflix dyan, panoorin nyo naman yung
panoorin nyo yung, bukas na, available na tomorrow. Available na tomorrow ang Para Kang Papa Mo. So, panoorin yung Para Kang Papa Mo sa Netflix. Okay? Panoorin nyo, tapos mag-thumbs up kayo, ha? Kasi, nandun ako. Hi, Miro System, hello. Miro System talaga. From Iloilo, ayan. Panoorin nyo, ha? Manood kayo ng makita nyo ako doon. God is good, ano po? Panoorin kayo. Ate Joey, what if gawa tayo GC? Sabi, pwede naman, pero as artistahin ka nga talaga, Madam Joey. Sana ipalabas dito sa Netflix EU. Ayun lang, hindi ko sure. Kasi di ba parang iba-iba yung Sabi ni Maharlika, napalit daw ng security staff si Galema. I heard that also. Alam mo kung gaano kapraning? Yung mga yung mga bagay na doesn't really involve PSG work. Nag-assign sila ng mga tao, mga PSG na gawin yung mga non-PSG work. Na parang, ba't pati yan? Sobrang praning sila. Sobrang praning ang Malacanang ngayon. Yes, kasi ako bantay sa Tiwali next election. Ako ang mag-manage ng election. Sabi ni Miro System. Hello, Ate Joey. Bukas mag-speech si FPRRD sa prayer rally. Oh my God! Dapat ba akong bumalik ng Manila? Mag-speech daw si PRRD did. Punta raw siya dun sa prayer rally sa Liwasang Bonifacio. Kasama ibang senators. Oh my God. Punta tayo, Papa-picture ako with Iloilo ako, pero PRRD ako hanggang mamatay. Sabi ni Miro Systems. Nag-post ang DZAR about yan. Basta din. Hello, nickname. Pati si Yami. Basta, oh my God. Pack 1, pack all ito. Uy, since kayo nandiyan naman kayo sa Manila, mag-organize na kayo, pumunta na kayo. Umuwi na kayo. Punta na kayo sa Liwasang Bonifacio. May video message si VP kanina. Oo, yung agree siya na maling-mali ang ginawa kay Pastor Tibuloy. Ayan. Sabi pa, baka din daw si VP IST. Ayun. Oo nga sana pumunta na. Oh God. Imagine if immobilize din ng INC ang members nila, baka mag-convulse si Galema. Ito. Tige, magbilang tayo ng tao. Gano'ng arami ang loyal members ng Kingdom of Jesus Christ? Ang per report, ang claim ng Kingdom of Jesus Christ, they have 6 million members all over the world. Okay. Sabihin na natin that is an exaggerated number. Sabihin na natin that they have 1 million dedicated members active right now who's willing to do whatever KOJC says to do. 1 million. How many OFWs do we have who are very, very dissatisfied dito sa government na ito? Again, like I said a while ago, ang OFW, ang value niyan, ang value ng mga OFW ay yung influence nila dito sa Pilipinas. 'Di ba? Yun ang value ng mga it's very indispensable. 'Di ba? Naghihintay din po ako ng update sa military men natin, ba't wala pa silang ginagawa? Kalat ng admin, sabi ni Arkin. Feeling ko nga yan yung feeling ko nga kaya ang tahimik ngayon. Feeling ko there are talks going. Kasi ang tahimik eh.
Ayun. Hi, Sir Boyet! Hello, hello po. Yung isa nga mga black vote sa Davao po. Oo. So ngayon, INC has also parang made an arrangement internally that they do not want that people's initiative. There are hardcore DDS like you and myself na who are very vocal about what's going on. So, meron kang OFW block, meron kang KOJC, meron kang INC in terms of people's initiative, 'di ba? And there are DDS who had always been vocal about what's going on. Ganon. So, we're talking about serious number here. Member ka din ba ni Kibuloy? Sabi ni Ruko. Hindi po ako member ng simbahan ni Pastor Kibuloy. Eto na naman siya, naka-background pa na laban kasama ang bayan, pero rhetoric pro-China anyari. Sabi ni JNV. JNV, kahapon, dumaan ka rin dito sa live ko. Kahapon, inimbita na kitang umakyat. Pagkatapos ngayon, nandito ka na naman sa live ko, you're speaking as if first time mo akong nakita. 'Di ba? Anong kagaguhan yan, JNV? Ngayon, just like what I did yesterday, JNVLBDB, ano ba naman yan? Pangalan, Diyos ko po, panay consonant, ano ba naman yan? Ngayon, JNV, kung talagang matapang, at talagang kung gusto mong, pahiyain ako at patunayan yung mga sinasabi mo, akyat po. Again, if you cannot discuss with me, 'di ba? Shut up. Huwag masyadong matapang dyan sa comment section kung hindi naman kaya makipag-usap. Dami-dami sinasabi. Prayer rally, or should I say, destabilization to oust the current admin will not save Kibuloy, sabi ni Pepper. Calling for the president to resign is not destabilization, Pepper, per se. Kasi, meron naman talagang resignation is a lawful cessation of an official from the government, 'di ba? Destabilization ba 'yon na I mean siguro to certain extent, kasi magpapalit ng leaders or ganyan. But it's lawful. That's the problem, Pepper. So, hindi mo sila mapipigilan. It is destabilization cause they are encouraging civil disobedience, sabi ni Pepper. No. It is the right of everyone to peaceably peacefully assemble and express whatever grievances that they have. So, that is provided for. It is the people's right to do it, Pepper. So, ngayon, yung encouraging civil disobedience mo, ba't ano ba sinasabi nila? Sinasabi nila mag-ingay. Express your dissatisfaction. What's wrong with that, Pepper? That's not destabilization. That's part of the democracy. Tyrant ka, Pepper, Tyrant ka, Pepper, I think there is something wrong with you. Idol mo ba si mga tyrant ang iyong Anga-anga naman si Pepper. Hindi ko alam, Pepper, ba't ang kapal ng mukha mo to violate the rights of other people? Those are guaranteed rights by our constitution, no? They have the right to peacefully assemble and express their grievances. So, what's your problem, Pepper? Mali ata pagkaintindi niya ng civil disobedience, sabi ni Terra Venta. Mali ata pagkaintindi niya sa buhay niya. Diba? Ang kapal naman ng mukha mo, Pepper, ito yung mga problem dun sa mga tao who just want to, let's say, bash Pastor Apollo Kibuloy dahil hindi nila trip yung religion nila, ganyan-ganyan. Yun yung problem sa inyo. Kasi hindi kayo marunong rumespeto ng karapatan. Ganon. Okay. Which is actually the main topic for tonight. Mami Laika, akyat ka naman. Kasi,
Nagsalita na si Risa Ontiveros tungkol dun sa mga 3 areas daw ng legislation na gusto niyang gawin. Kaya niya ginagawa tong hearing na to. And I am going to explain to you guys why Risa Ontiveros is a huge bullshit. Ayun. Don't take it personally. I'm not taking it personally, Pepper. There's no need to say those kind of things. I do not know you. I am just reacting to what you said. Huwag masyadong madrama. Ayun. Sana isinod to ni Kiko, sabi ni Minato. Bakit? Inaano ko si Kiko Pangilinan. Medyo bobo lang yung take mo, sabi ni Richard po. Yun nga hindi ka pina-personal, Pepper. Nung sinabihan na bobo yung appreciation mo, we are basically judging your engagement to us today. Ayun, ikaw nagiging madrama. Hindi ako madrama. I am just explaining to everyone why your take is stupid. Huwag ka kasing magkaroon ng take na stupid. Disrespectful ka sa constitutionally guaranteed right ng mga tao eh. Diba? So kaya pag sinabihan ka na, ang bobo naman nun, ganyan-ganyan. Ginajudge ka lang namin dito base doon sa interaction namin sa'yo. Diyos ko po, pangalan mo, Pepper, hindi ka naman namin kilala personally. Ngayon, if you cannot explain it further, talaga ma-justify yung judgment namin sa'yo na bobo ka. Yun yung problema. Yun, we're not, you know, whatever you're telling us, I'm not taking it personally. Diba? Ngayon kayo kasi nasasaktan kayo pagka tinawag kayong bobo, pag tinawag kayong tanga, ganyan-ganyan. Like I said, hindi ko kayo kilala. So, kayo, pagka ginajudge ko kayo, ginajudge ko lang kayo base dun sa interaction natin for today's video. Diba? Ganun lang yun. Hindi po pwede, hindi kita i-judge, panay kabobohan yung ginagawa mo dito pagkatapos hindi kita i-judge. I-judge kita base dun sa interaction, hindi kita ginajudge bilang daughter, son, parent, ganyan-ganyan. Hindi kita ginajudge para dun sa mga ganung bagay. Diyos ko, yun yung literal na huwag nyo tinitake personally. Because my judgment on you is only based on our interaction. Diba? So kaya yung mga nagsasabi, huwag mo nang sabihan tanga, huwag mo kong sabihan tanga. Paano kita sasabihan tanga? Gumagawa ka ng katangahan. Diba? Alam mo nang sabihin ko, ang tali-talino nung take mo. Diba? You want me to lie? Diba? You are being disrespectful doon sa constitutional rights ng iba. Pagkas gusto mo sabihin ko, talino mo naman, Pepper. Diba? Anong kagaguhan yun? Diba? So kayo, pagka kayo sinasabihan kayo ng tanga, kapal-kapal naman ng mukha mo, Joey, kala mo tali-talino. Hindi ko po sinasabing matalino ako. Sinasabi ko lang, tatanga-tanga kayo. Ayun. Okay? Ikaw nagtitake personally kapag against sa'yo, stupid na. Bakla, hindi nga yun personal. Hindi ko tinitake yun sa'yo personal. Dinidescribe lang kita. Dinidescribe lang kita at yung engagement mo sa akin. Nagets mo ba? And in the same manner, na pag kunwari, maganda yung point mo, edi sasabihin ko, maganda yung point niya. Kunwari, si Miss Popperfish, dyan sa comment section, ang ganda ng mga comment ni Miss Popperfish. Paano pag kunwari may nagsabi na bobong comment, ilalagay kita doon sa category ni Miss Popperfish? Unfair naman yun kay Miss Popperfish. Ganda nung comment niya pagkatapos, yun sa'yo, tatanga-tanga, tapos pares lang kayo ng level. Huwag ganun. Okay? Kick mo na yan si Pepper. Oh, Pepper, that's your moment, that's your moment of fame. So, kung gusto mo makipag-usap, umakyat ka. And, pwede ka namang umakyat, imumute lang kita. Pero, parang hindi ka na nakakapagsalita kasi sumisikat ka pa eh. Sumisikat ka pa dito eh, di ba? So, yon. Okay? So, huwag kayong masyadong parang, Joey, pinapersonal. Tanga, pag sinabi kong tatanga-tanga ka, ang judgment ko dun, yung interaction lang natin. Diyos me, ikaw pa masasakitan ng damdamin ikaw tong anonymous account. Diba? Ikaw tong anonymous account, walang follower, walang friends, walang
Tapos, ikaw pa yung masakitin ng damdamin. Talaga ba? Tangina nyo din eh, no? Ukupal nyo eh. Susugod sa live din magpapa-victim. Correct! Diba? Huwag masyadong mag-iinarte. Maya-maya yan, ano na ako, reported na tong live ko. Ayun. So ngayon, kung kunwari, mag-a-assert ka, kasi you're making a very, very strong stand. Okay? You're making a very, very strong stand. And this is politics. And in politics, I do have very strong positions. Okay? And I'm not going to give up on it just because sinabi mo. Just because you want me to respect your opinion. No! This is a democracy. I am not going to allow bobo opinion to be the majority opinion. Kaya nga ako gumawa ng platform ko eh. Kasi gusto ko, yung majority opinion is a more reasonable opinion. Ayaw ko na ang magwagi ay yung mga tatanga-tangang opinion. Ganun yun. You want to show that my opinion is inferior than your opinion? Di magharapan tayo dito. Bagsakan tayo ng punto dito. Kaya mo bang gawin yon? Yun yung tanong. Hindi! Kasi nga, pangalan mo, Pepper. Di ba? Pangalan mo, Paminta. Di ba? Ako meron akong pangalan. Yan ang totoo kong pangalan. Meron akong mukha. Di ba? So, ibig ko sabihin, kung matapang ka doon sa pinaglalaban mo, make sure na kayong panindigan. Kasi ako, I am here. My face is here. Di ba? So, mas matapang ako sa'yo in terms of, ako, kaya ko panindigan yung paniniwala ko. Ikaw, kaya mo? So, huwag mo kong bino-bullshit na pinapersonal kita. Between the two of us, I have more stake here because my face is showing. Yours is not. Ganon. So, kayong mga anonymous account dyan, pwede nyo naman kayang panindigan yung mga pinagsasabi nyo. Say it in a very respectful way. Diba? Ilatag nyo yung punto ninyo. Kasi sa totoo lang, wala namang problema sa akin kung anonymous account kayo eh. Diba? Kung anonymous account kayo, you cannot show yourselves but you have strong opinion as long as it makes sense. Okay sa akin yun. I-share ko ang platform ko para sa inyo na merong mga sense. Diba? Pero yung parang wala ka nang kagagawa lang ng account mo tapos gusto mo re-respetuhin ka. Diba? Hindi. Nag-start ka as makapalang mukha, be ready. Ganun lang yun. Ito mga supporter ni Marcos walang sense eh. Correct. May mga bagong issue naman ng NAIA, mukhang top 1 na tayo next worst airport. Nakita ko yun, yung bumagsak yung, nakita ko ba yun, Dib? Nakita mo yun? Dib? Nakita mo yun, yung upuan sa NAIA? Ano? Nag-collapse yung upuan, yung waiting, waiting seat. So, nilangaw ng live nila, kaya dito sila sa atin. Punta tayo bukas sa Liwasan, darating PRRD. Yes, please. Punta kayo, please. Ganyan. Punta kayo doon. I would really love to go there. But I have my, family affairs here. I cannot leave immediately. Liwasang Bonifacio. What time yun? Nagsa-start sila usually 3 p.m. Nag-a-assemble na. Ang bobo nung Kong PH na nakausap nyo last time. Ang problem doon sa Kong PH, sobrang pretentious. Yung parang feeling niya, critical siya. Hindi niya alam, blabbermouth lang siya. Ayun. Tapos yung foreigner na sasalisa naman ng mga staff. Malakas pala, Baker. Ano yan? Sendong? Mataas talaga yung monthly. Nasa payroll talaga. Mataas yung allowance niya. Isama mo na si Yuan. At least si Yuan may in-offer eh.
Pero kasi si Yuan, deliberately, nangko-confuse siya. The problem is, hindi niya ako mako-confuse. Hindi niya ako mako-confuse. Ang problem kay Yuan, nangko-confuse siya, nagsasabi siya ng mga concepts na hindi naman niya naiintindihan and try to put it on same category. Ganon. So pagka ikaw, tatanga-tanga ka talaga, mamamanipulate ka ng mga kagaya ni Yuan. Ganon. But the difference is, at least si Yuan, kahit papano, may in-offer. Yun nga lang, nahuli siya na, hindi niya ako malulusutan dun sa mga, positioning kinemerlo niya, ganyan-ganyan. Hindi niya ako malulusutan dun. Pero at least kahit papano, meron siyang pinaniniwala ang narrative, although I disagree with it vehemently, kaya niya i-explain ng maayos. Si Kong PH, hindi eh. Kupal lang eh. Ano masasabi niyo, Ate Joey, sa gikan sa masa? Iba naman political views namin ni Joey, but I like her for calling out BBM at some point, sabi ni John. Hindi naman natin kailangan mag-agree sa lahat ng bagay eh, 'di ba? What is reasonable for you may not be reasonable for me. What is reasonable for you that may not be reasonable for me may be reasonable if you are able to explain it to me in the most reasonable way. Gets? Ayun, so okay lang yun. Hindi naman natin kailangan maging 100% aligned. It's just that we should know and understand that it is necessary to to have a more calibrated, more rational, more reasonable public consciousness. 'Di ba? Have you watched VP Sara's message sa prayer rally? Sabi ng Alsalbay. Hindi ko pa ng buo, pero nakita ko lang yung mga quote cards. Ano po opinion yun kay Kubuloy regarding sa contempt and cases niya po in the Senate? Sabi ni Don. It's out of Risa's realm. It is out of the legislature's realm. Actually, yan ang topic ko ngayon, John. Ako ay disagree dun sa mga pinagagagawa nila kay Pastor Kibuloy at sa SMNI. It is not right. It is not right. I am not member of Kingdom of Jesus Christ. I do not practice any religion at this point. I was born a Catholic and grew up in a very, very Catholic environment, and I respect my parents' religion very much. Sa akin, I know that your right to believe is very, very sacred, and nobody can violate that. If you believe na yung mga barya dun sa bahay ninyo, sa kwarto mo, is sacred, or sinasamba mo yung tuwalya at kubeta dyan sa bahay ninyo dahil feeling mo doon nakatira ang Diyos mo, 'di ba? You cannot say otherwise. You cannot say na mali yan or whatnot. Ganyan. You cannot stop that person from believing what he or she is believing. Okay? Because that's a basic human right. Okay? That's a basic human right. So, hindi ko na-appreciate yung mga tao na minamock yung Kingdom of Jesus Christ for all their system of beliefs, for all their practices and whatnot. Hindi ko talaga na-appreciate yun. Kasi unang-una, hindi naman nila kayo pinipilit eh. Yung mga nandun, believers yun. Kaya nga sila member nun eh, kasi believers sila. So you have no right to say na parang, ay, anak ng Diyos, sige nga, gawin mo nga to. That's just stupid. That is just stupid. If they believe na yung apple sa lamesa nila ay sacred, walang basagan ng trip. Okay. Having said that, Pastor Kibuloy is a Filipino. Okay? Just like me, just like you. And if we're going to take away all the religious borloloy, we all have the same rights. So if Risa Ontiveros found people na
inabuso ni Pastor Kibuloy at ng kanyang simbahan or whatnot, ganyan-ganyan. You bring it to proper forum. Why do you want to conduct a Senate inquiry for that? If nag-human traffic si Kibuloy, kasuhan niyo siya sa proper venue. Diba? Ngayon, ang sabi ni Risa, which is, I totally disagree. I totally disagree. Sabi ni JNV, double standard ka naman. JNV, can you please explain what double standard means? Analyze my double standardness. Ayan. Ako. Okay, JNV. Thank you for accepting my invite. Can you please tell me your basis of my double standardness? Isa lang ang sasabihin ko. Kasi before, remember yung kay Digong. Hello? Go. It's your time. Sige, go, explain. What Hindi, about... sabi mo kasi kanina, kaya mo nainis ka dahil minamak si Kibuloy tsaka yung religion niya. Ang sabi ko, I do not appreciate people mocking other people's religion. Hindi lang kay Kibuloy yan, kahit sa iba. Kahit sa ibang religion. Like for example, ano pa minamak na religion? Kahit Islam, kahit ano, I do not appreciate people mock others' religion. Pagsalita mo, wala pa akong sasabi. Hindi. Kinaklarify ko lang, JNV, kasi misapprehended mo. Ikaklaro ko din yung point mo. Kasi, before with Digong, minamak niya yung Christ, minamak niya yung Catholic Church. May nasabi ka ba before? Na? Yung pagmamak niya sa mga pare, pagpuputangin niya kay Jesus Christ, Catholic religion, may same sentiments ka ba? Na ganon? Oo. Kasi ganyan yung pagtatanggal mo kay Kibuloy eh. Anong point? Dapat nagalit rin ako kay Duterte nung nagagaganon siya. Hindi. Syempre. Kasi hindi ka nagagalit doon. Kasi pro ka. Nagets ko na yung point mo. Okay. Actually, tapos, isa pa. 1 point. Saglit lang. Sige. Tapos ngayon, noong time ni Digong, wala namang issue about Catholic or something. Basta nagalit lang siya doon. Ang issue ngayon is si Kibuloy, hindi minamak yung mga tao o kahit sino, hindi siya minamak or kahit yung religion niya. Ang issue ngayon is yung abuses ni Kibuloy dun sa mga babaeng nagre-reklamo. Okay. Diba? Done. Okay na. So I can explain na. Sige. Okay. Sige. Ano yung mga issue ni Duterte noon sa Catholic Church? Okay? Ano yung ginagawa ng mga tao noon? Presidente si Duterte noon, di ba? Oo. Was it Duterte interfering in their affairs or is it the Catholic Church interfering on Duterte's affairs? Ano? Either way. Hindi mo pwede either way. Sino ang nakikialam no? Nakakialam ba yung Catholic Church kay Duterte or si Duterte ang nakikialam sa Catholic Church? Parehas. Sige. Let's take that. Parehas. Okay. But what was the issue then? Anong issue dati? Was the issue about... Hindi, kasi ang issue dati, ini-issue niya, nakikialam yung Catholic Church sa pamamagitan niya, di ba? Sabi mo, democracy. Nangingialam ang Catholic Church kay Duterte. Oo. Tapos ang pina-point out mo kanina, same as sa nangyayari ngayon, dun. No. Hindi. Wait. No. Dun sa Liwasang Bonifacio is expression. Alam ko na. Okay. Alam ko na, JNV. Hindi mo naiintindihan yung separation of yung church and state. You do not, I don't think... Parang hindi ko naiintindihan. Hindi mo naiintindihan kasi parang ang feel, ganito. Okay.
Si Duterte, kaya siya nag-react sa Catholic Church nun. Kasi yung Catholic Church, nag-i-intervene talaga sa kanya. Oh. Diba? Pinapakailaman talaga yung mga decision making niya, kineme, ganyan-ganyan. Duterte, kasi right na simbahan na magsalita. JNV? Sige. Kasi binibigyan kita ng time eh. Sige, talk. Diba? Talk. Can you listen? Sige lang. Okay, thank you. Ayan. So, nung time ni Duterte, pinapakailaman siya. Siya yung presidente. Tapos secular space yun. Yung Catholic Church, nakikialam sa politika. Now, if it is a secular space, walang religion dun. Okay? The Catholic Church is speaking as a Filipino citizen that time. So, ibig sabihin, pag i-attack ka ni Duterte, you're just anyone else. Nakikialam ka sa politics, nakikialam ka sa public affairs eh. That's a secular space. Do you understand what secular space mean? Ano daw? Ano ibig sabihin ng secular space? Hindi ko alam secular space. Okay, explain ko ang secular space. When you talk about the government, when you talk about policies, okay, walang religion dyan. Okay? Walang religion dyan. If you're going to talk about public policy at nakialam ka na parang, oy, Duterte, ang tawag dito, ganito, or what not, ganyan, hindi yan maka-Diyos, hindi yan hindi yan maka-keme, ganyan. If you're interfering with the policymakers, you are interfering as a Filipino. So, ibig sabihin, pag ikaw criticize ka ng isang opisyal na na hindi naman sectarian, isa ka lang Pilipino, hindi ka church. Okay? Hindi ka church. Ganon. So, ngayon, Duterte criticize the church then because they are not in the position to say those kind of things. Okay? Ngayon. No. Part yun ng democracy. Hindi pa ako tapos. Ano ang difference? Kasi sinasabi mo, I should have criticized Duterte then. Okay? Ang sinasabi ko sa'yo, magkaiba yung sitwasyon noon ni Duterte at yung sitwasyon ngayon. Okay? Iba. Hindi, teka. JNV. No, JNV. Let me finish. Kasi inano kita doon sa 2 points mo, hindi kita in-interfere eh. Pagkatapos ako, ina-explain ko kung bakit ka mali, ayaw mo kong pag-explainin. Ano yan? Diba? Ano yan? Huwag ganun. Okay, ngayon, bakit ka mali? Kasi dito kay Kibuloy, nakikialam ba siya? Nakikialam ba? Is he saying, diba? Is he saying that, ang tawag dito, kagaya nung na parang, kagaya ng Catholic Church nun, who are really intervening. Remember the Catholic Church then. Many of their members are very, very supportive of CPP, NPA, NDF. So yung pakikialam dito, deeply rooted. Ganong level ng pakikialam at pagbubulag-bulagan ng Catholic Church doon sa mga karahasang ginagawa nila. And it affects the policy. Teka. Okay, ngayon. Teka lang. No, wait. Diretso ko eh. Hindi pa ako tapos. Okay. Ngayon, itong kay Kibuloy, sabihin na natin merong ginawang mga kasalanan si Kibuloy or what not. Hindi ko sinasabing hindi dapat papanagutin si Kibuloy. Of course, just like yung mga paring ng re-rape, yung mga if Kibuloy is found to have committed those abuses, then let him be accountable sa proper venue. Ang issue dito, GNV, ang sinasabi, at I think what you don't understand here is that, ang sinasabi namin, yung pagdadala mo ng issue sa Senado, yun ang mali. Yun ang violative sa rights ni Kibuloy. Kasi if Kibuloy committed a crime, he should be tried in proper venue. Kasi just like the pastor na ng rape, the paring ng hipo ng whoever, ng rape ng sakristan or what not, they all deserve to be given due process. At yun, wala yung sa Senado. So ngayon, paano mo sasabihin na parehas? Ngayon, bakit unfair tong si Risa Ontiveros? At teka, bibigyan kita ng time, GNV. Ano yung gusto mong sabihin? Teka, yung sinasabi mo kay Digong, sabi mo may separation of church and state, di ba? Naintindihan mo ba yung concept? Hindi. Oh,
Ano Kasi, yung concept na yun? kasi nung time na yun, kino-call out ng Catholic, ng pamunang simbahan, yung mga nagagawang pagpatay. Tama lang kasi may moral, ano ang tawag ito? May moral na pananagutan ng simbahan para sa mga tao na pinapatay na walang hustisya. Yun ang nangyayari nung panahon ni Duterte. Kaya siya kino-call out. Anong ginagawa ni Duterte? Di ba minumura sila? Minamak yung Christ. Yeah, because it's a secular space. Na, kahit na. It's a secular space, yeah. Hindi yun tama. Hindi yun tama. Kasi, the Catholic Church then can criticize Duterte. Wala namang problema dun eh. Oh, bakit? Duterte can also criticize them. Yung ginagawa nyo ngayon, na dinadamay, pinapakailaman nyo niya yung appear ng states eh. Kasi, No. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi si Kibuloy ayaw humarap. Kahit ngayon, hindi nagsasalita eh. Tapos, ang ini-insist nyo, tas nandiyan kayo sa Liwasang Bonifacio, just to protect Kibuloy, para hindi siya lumabas at pumunta sa proper, GNV, I don't think up until this point, naiintindihan mo yung ibig sabihin ng secular space. Hindi, kahit na. Wala akong pakialam kung hindi mo naiintindihan. Sabi niya, Joey, you're just trying to give you constitution. Kasi yun nandyan, yun nandyan, JNV, makinig naman. Yung kasing nandyan sa, yung nasa Liwasang Bonifacio is mga religious group. JNV, pagka naman, naman ako bilang host, JNV. Religious group ni Kibuloy yan. Wait lang, JNV. Mabini post. If you do not have an invite button, you want to come up, you can come up, Mabini post. Ano? Akyat Mabini post. Bilis, let's talk about it now. Yung separation of church and state. Okay, JNV, ituloy mo yung sinasabi mo. Ano yung sinasabi mo? Tingnan mo, JNV. Pag binibigyan ka ng time, nagpo-post ka. Pagkatapos pag pinapatahimik ka, ay magpatahimik. Ano ba yan? Ano ba yan? JNV, wala ka. Nakapost ka. Umalis ka sa TikTok window mo. Okay. Babalik tayo dun sa secular space. Okay? Kung kinikriticize si Duterte ng Catholic Church, nobody's saying that the Catholic Church can stop criticizing Duterte. They can. They can do that. In the same manner that Duterte can fire back. Bakit? Because it is a secular space. It is a policy-making space. Okay? So, sasabihin ng church na, hindi, ganito, dapat ganito. Eh, di sasabihin ng Duterte, mali ka. Ipokrito ka naman eh. Mali ka. Diba? Okay, ngayon. Can Risa Ontiveros lawfully compel Kibuloy to attend dun sa kanyang hearing na, that talks about his crimes? Tama ba yun? It is not right. Because our system does not do not disregard the basic rights of Pastor Kibuloy. Diba? JNV, ano ba yan? Babalik ka pa ba o diyan ka na lang? Ngayon, hindi ko maintindihan. Budol King, meron ka Ayun. Hello, Miss Joey. Hello, G. At G, wait lang ha. Hindi, pero to your point,
yung Miss point. Joey, parang may legal basis ata si Senator Risa. But That's what I I'm going get to you. talk about. Yes. Yan yung gusto kong It pag-usapan. doesn't necessarily follow na tama yung ginagawa niya. Tama naman. Correct, G. Actually, yan yung topic ko talaga today. Kasi doon talaga ako, yung mga sinabi ni Risa Ontiveros, ng mga basis niya, kaya niya pinapatawag si Pastor Kibuloy, is utter bullshit. Okay? Is utter bullshit. I want to play it I want to play it here kung ano yung sinabi ni Pastor Kibuloy. Mabini Post, ini-invite kita. The invitation is open, Mabini Post. Akyat ka. Okay? Miss Joey, question lang. Before we go to sorry, Miss Joey, tanong ko lang. Sinabi ba ni Kibuloy na non-negotiable yung mga conditions niya? O pwede siya makipaghagil? Wala, no? Tahimik siya doon. Oo. Pero hindi naman yun parang ako tingin ko may pagka-rhetorical yung na yun. Kasi feeling ko alam naman ni Kibuloy hindi siya pagbibigyan ni Risa doon. Oo. And then tsaka may mga imposible rin no? Hindi rin hindi rin realistic na i-grant lahat, no? Okay, kasi syempre pagka ginrant yun, mawala ng control si Risa Ontiveros sa So I think yung mga yung mga conditions ni Kibuloy, is basically to sa part ni Kibuloy, I think yung mga sinasabi niya na yun, karapatan niya yun in order to protect his own interests, his rights. I think yung mga demands ni Kibuloy, reasonable naman yun kasi those are going to be observed in proper court kung mapupunta sila sa korte. Kaso nga lang, syempre, I don't think Risa is going to run the investigation, the hearing, na parang malakorte. Of course, mag-start yun as super bias, and I don't think na mag-a-agree si Risa Ontiveros sa mga demands ni Kibuloy. Of course. Pero parang saywar na lang din ni Kibuloy yun, no? I think mas saywar niya na lang. Oo, I think mas saywar siya. Yun. Sabi nung meron daw power ang Congress in aid of legislation. Okay. Sige. You want us to talk about doon sa mga basis ni Risa na? Gusto niyo doon na tayo? Ipa-play ko yung video ni Risa. And I-explain ko sa inyo kung bakit panay ka-bullshitan yun. Ayun. Okay. Pero bago tayo pumunta doon, gusto ko lang i-explain na yung secular space na sinasabi ko kanina. Okay? Yung church, actually, pwede niya i-criticize yung government. Pwede siyang makialam. Okay? Pero pag nakialam siya, you're just like any other Filipino people, di ba? Parang ikaw lang si G, parang ikaw lang si ganyan-ganyan. Meron ka ng sector na pinare-represent, pero pare-parehas lang tayo dito. Ibig sabihin, paramihan tayo dito kung kaninong interes yung talagang gusto nating maprotektahan sa isang policy. O ikaw, nire-represent mo yung mga believers, ikaw, nire-represent mo yung OFW, nire-represent mo yung mga farmers or whatnot, ganyan-ganyan. Pare-parehas lang tayo, pantay-pantay tayo dito. Ngayon, if a specific sector is going to say that, I want your policy to be like this, ganyan-ganyan, our leaders are not stopped from criticizing you back. Like for example, yung ginawang mga tangengialam ng simbahan. Pag nagsalita si Duterte doon pabalik, secular space yun. Wala akong pakialam. Ngayon? You do not have any moral ascendancy on me. Dahil ikaw, marami ka rin kapabayaan. Marami kang krimen. Marami kang kagaguhan. Diba? Nasa secular space yun. Okay? Ngayon, anong nangyayari dito kay Kibuloy? Ang inaatake dito mismo ay yung kanyang body of faith. Yung mga nag-umaatake ng iba na parang, son of God, ganyan-ganyan, kineme, ganyan-ganyan. Is the Congress attacking Kibuloy ng parang, yung Congress kasi at saka Senate, inaatake nila si Kibuloy based on yung mga legitimate transactions ng SMNI at saka ni Pastor bilang head ng isang religious group. Okay. Yung sinasabi ko na hindi ko na-appreciate, this is the action of regular people. Yung mga nagsasabi parate na, son of God, dapat gawin niya to, son of God pala siya. Yung mga ganon. Let us refrain from talking about who has the best religious belief.
Kasi, kaya ko ina-emphasize kanina, secular space to. Hindi tayo pagalingan ng religion dito kung sino may pinaka matinding paniniwala sa Diyos. Okay? Hindi yun ang topic dito. Hindi natin pag-uusapan kung sinong tama, kung si Eli Soriano o yung mga Iglesia ni Cristo o si Pastor Kibuloy o sila Joel Villanueva o ang mga Catholics. Okay? Para yun doon, JNV. Hindi ka kasi nakikinig. Okay? Ngayon, sinasabi nila nakikialam si Pastor Kibuloy. Okay? Sabi nila nakikialam si Pastor Kibuloy sa affairs ng government. Well, the SMNI, as a news organization, they have a lot of editorial portions ng kanilang mga Si Pastor Kibuloy, marami rin siyang opinion sa government, ganyan-ganyan, eme-eme, ganun-ganon. So, ibig sabihin ba nun, nag-i-interfere yung church sa government? Okay? It's not. It's not. They are speaking as Filipinos, just like yung mga Catholic pari noon, nagalit na galit sa mga pulisiya ni PRRD tungkol sa war on drugs, sa mga kung ano-ano, ganyan-ganyan. It's not. Okay? Hindi ito yung lugar na isi-separate mo yung church and state. Okay? Kaya kanina, I want to emphasize, ano ba pagkakaintindi mo sa separation of church and state? Ang separation of church and state, si government, si state, hindi siya po pwedeng magtalaga ng isang relihiyon. Yun yung bawal. Hindi siya pwedeng sabihin na parang, oy, itong relihiyon na to, ang number 1 religion sa Pilipinas, at ito ang dapat sundin ng mga Pilipino. Yun ang bawal. Okay? Now, if Pastor Kibuloy is criticizing the administration, that's part of Pastor Kibuloy's right. Just like yung mga pari noon na binabardagol si Duterte. So, kaya again, sabi ko nga kanina, JNV, ano yung double standard na pinag-uusapan natin dito? Ano yung double standard na pinag-uusapan natin dito? Si circular space kasi gusto ni JNV, ikot-ikot lang. Ayun. At tapos yung nag-aano dyan na yung constitutional law, kinemer law. Ay, alam niyo po, hindi pa ako pasado ng bar. Pero yung constitutional law subject ko, mataas yung grades ko dun. So ngayon, ikaw mabini post, akyat ka. O ngayon, naintindihan ako anong ibig sabihin ng secular space? Alam na kung ano yung ibig sabihin ng secular space? So ngayon pag gagamitin mo yung separation of church and state, dapat naiintindihan nyo kung saan lang yung nag-ooperate. Okay? Hindi yung banggit ka ng banggit pagkatapos hindi naman para doon yun. Ayun, can you discuss Risa's point, sabi ni GD? Ayan. So, G, ready na tayo? Gusto mo na? Ay, Angel, meron kang gusto sabihin, Angel? Nako, Joey, na-stress lang ako. Pero bongga, ang ganda ng pagkaka-explain mo. Yun lang yung gusto ko rin kasabihin kay JNB, kaya ako umakyat. Wala akong balak, nakikinig lang ako eh. Kaso una, ang naiinis lang ako kasi magtatanong siya tapos hindi kanya hinahayaang magsalita. 'Di ba? Ang galing-galing mo nga eh kasi kung iko-kumpara dun sa ibang mga nagsasabi lang, magko-comment lang sila rito sa TikTok, magsabi lang sila. Katulad yan, sinabihan ka nung mabini post na bias. Para nakikita ko siya yung bias eh. Kasi hindi niya na-explain eh. Ikaw ina-explain mo nga eh. So para malaman natin. Hindi nga ako member ng KOG. 'Di ba? Ako din. 'Di ba ako share ko sa iyo? Hindi nga ako, actually minsan nga may guilty din ako kasi minsan namamak ko rin si Pastor Kibuloy yung stop. Oo. 'Di ba? Yung stop. 'Di ba parang nagiging meme si Pastor Kibuloy doon. So to a certain extent, medyo bias tayo against dun sa kanyang religion kasi ginagawa nating minsan katatawanan. Alam ko guilty rin yung iba diyan. Di ba minsan parang yung unintentionally, ganyan, pero kumbaga parang it is somewhat disrespectful and I apologize din doon sa ibang mga member ng kingdom, ganon, na nagiging butt of joke yung stop! Stop! Yung ganon. Ayun. Pero, I mean, if we're going to be very, very strict about it, if you want to be truly, truly respectful doon sa pananiwala ng iba, dapat hindi mo talaga minamak.
Tsaka Miss Joey, siguro halos lahat sa atin, halos lahat siguro ng mga negative dyan sa nangyayari nga kay Pastor Kibuloy. Parang ako kasi talagang nung una pa lang, kasi ako talaga kami, kapamilya. So alam mo na may nangyari sa kanya nun kay Vice Ganda, di ba? So medyo naisip din ako. Pero kung titignan mo, kung magiging open-minded ka sa ngayon sa nangyayari kay Pastor Kibuloy tsaka sa SMNI, wag mo na isipin yung yung kunyari appointed son of God. Yung in-explain mo kanina, kalimutan natin yung wag. Yung na lang siya, yung bilang tao. Tama ba na ilalagay siya or papupuntahin siya dun sa hindi proper venue? Di ba yung sinasabi mo? Yun nga yung problema ko, Angel Kasi if they can do that to Pastor Kibuloy, what will stop them from doing it to me? Correct. To you, Angel. And yung mga nanonood dito sa live na to, what will stop the people in power to do this kind of things? Diba? Tsaka yung sinabi ni JNV na meron daw moral na na pananagutan ng simbahan sa doon nga sa nangyaring drug of war. So ang question ko, lagi na doon ako naiinis, Miss Joey, na sige doon na tayo dahil galit na kayo sa drug on war ni Duterte. Katanong ko, paano kami? Katulad kami. Yung pinsa ko naging biktima ng addict. So paano naman kami? Paano naman yung moral ng mga biktima? Kami pamilya ng mga biktima na napatay ng drug on war. Paano? Lagi na lang sa TV lahat palagi pa ulit-ulit si Duterte drug on nakalagay doon. Moral nila, no? Correct. Paano kaming biktima ng mga drug addict? Kung hindi nangyari yung mga ganyan, hindi nabawasan. Ngayon bumalik na naman. Diba? Yun lang yung sa akin. Palaging dinidikit talaga kayo dun. Yung moral ng simbahan, kaya ganun ginagawa. Tsaka hindi ko maintindihan yung tanong ni JNB sa'yo, ha. Una, sabi niya parang inaano niya, ba't ikaw? Joey, ka ngayon kay parang nakaano ka kay Kibuloy. Bakit naman nung last na nagmura naman si Duterte sa simbahan? Parang ang layo, di ba? Ang layo-layo. Hindi niya naintindihan kasi. Hindi niya kasi naintindihan that both the Catholic Church and yung mga pari nung mga panahon na yon at si Pastor Kibuloy, they are on same space, secular space, di ba? Pastor Kibuloy is heavily criticizing the BBM administration. The Catholic Church were also criticizing the PRRD administration. But what is the difference? PRRD, nakipagbarda siya. In the spirit of democracy, di ba? Galit kayo sa akin, di galit rin ako sa inyo. Pero, World War II, di ba? Inipit ba niya ang Catholic Church? May sinabi ba siya na, Catholic Church, hindi na kayo pwedeng mag-open ng panibagong simbahan dito sa Pilipinas. Hanggat ako ang presidente. Correct. Ang layo. Ni Duterte? Hindi. But what did the government do against the flock of Pastor Kibuloy? You clipped SMNI. You allowed Pastor Kibuloy to be a subject of a Senate inquiry para para hiyain siya. Is that sana Miss Joey kung walang history di ba yung nangyari na kay Ka Eric nung panahon nila. Sana kung wala walang history, parang wala kang pagtitingnan. Okay lang naman kung pupunta si Kibuloy doon kasi hindi naman. Pero di ba ang dami ng Senate hearing, lalo pa si Ontiveros pa yung kumbaga baka ganun nga mangyari, hindi rin masabi. Miss Joey, may point na nire-raise si JNV. Saka Miss Joey, gusto ko rin sabihin sa mga nandito, yung mga bago, kasi ngayon ko lang nakita sila Mabini, yung mga nanonood ngayon, mga JNB, parang ngayon lang sila. So sa akin, kung yung mga, lalo na yung mga nag-negative comment, parang sasabihin nyo, bias si Joey, or yung mga nandito na nagsasalita na parang pro-Kibuloy, or pro-Duterte, ang sa akin lang, ako, request ko, bago kayo mag-comment dyan, panoorin nyo yung mga video ni Miss Joey, nung nag-start pa lang siya sa YouTube. Tignan nyo lahat. At least para makita nyo. Kasi magaling siya mag-explain So, kung tayo lang, magbibigay lang tayo ng comment na negative, tapos hindi natin alam, pangit pa din. Kaya tingnan mo nangyari kay JNB, wala, parang tanga lang kanina. Sabi ni JNB, same naman, Risa is not after Kibuloy's religion. Kung nakinig ka sa current na video ni Risa Ontiveros, actually, pinakaialaman niya yung mga practices ng religion ni Kibuloy. JNV, tatanga-tanga ka Napakinggan mo ba yung video na nirelease ni Risa 5 hours ago? Ang pinakaialaman niya, yung religious practices nila Kibuloy. Hindi, tsaka siguro, Joey, kasi kanina nag-comment siya, parang hindi raw natin alam yung difference ng criticism tsaka mockery. So I think, ang sinasabi niya, si Pidots, minamak yung Catholic Church. Sa akin, style niya yun .
Pero ano ba talaga, if you're to desensitize the message of Duterte, ano ba talaga yung tinitira niya? Yung mismong argumento rin ng Catholic Church sa kanya, sa pamumuno niya. Alisin mo yung pagmumura. Talaga, Ganon din yun eh. Tama ka naman dun, G. May mockery din dun kay PRRD because of the hypocrisy. But that is basically his criticism against the Catholic Church because of what the Catholic Church was throwing at him at the same time. So, ibig ko sabihin, dahil nga nasa secular space, nag-uusap sila about public policy then eh. Well, ano yun? It's free for all. It's free for all. Talagang, bardagulan yung wagas. 'Di ba? Bardagulan yung wagas. Yung mockery na sinasabi ko kanina is actually a mockery of us, of normal people like us na parang, hindi mo trip yung religion tapos all of a sudden, yung ibabash mo lang for the sake of bashing. Ganon. But if you are talking about public policy in relation to religion, ganyan-ganyan, or in relation to your belief, or ganyan-ganyan, kineme-kineme, ganyan-ganyan, ay ibang usapan yun. Talagang magkakasakitan talaga tayo ng damdamin dito. Kahit pa willing kang mamatay dyan sa religion mo, but if we're going to talk about policy and your belief is gonna get on my way para sa isang public policy, I'm so sorry, masasaktan ka talaga sa akin. Masasaktan ka talaga sa akin. Wala akong pake kung gusto mong mamatay dyan sa religion mo. Pero kung yung religion mo ay magpo-forward ng something that is hurtful to the general welfare of the Filipino people, masasaktan ka at ang religion mo sa akin. Ganun yun. Nagigets nyo ba? Nagigets nyo ba? If Joey, nila mapakinggan yung point mo daw. Ako din, gusto ko makinig. Ayan. At saka yung yung nire-raise ni JNV about separation of church and state. So meron siyang sarili niyang argumento. But then you also had to raise another, which is yun nga, yung secular, ano tawag doon? Secular space, no? And that's something that he also has to marry. Hindi pwede namang hindi niya tanggapin yun kasi hindi naman yun labas dun sa discussion. So kung ganyan ka sarado utak mo, JNV, huwag ka na lang umakyat. Huwag ka na rin makinig. Diba? Tsaka huwag kang bastos makipag-usap. Hindi naman bastos makipag-usap sa'yo. Ayun nga. Mami Laika, before tayo pumunta kay Risa Ontiveros, game. Wala lang actually, ayoko umakyat kasi may 8 a.m. na meeting ako tomorrow. Pero naloka ako kay JNB. Oo. Sige, disconnect na lang, Mami Laika, pag matutulog ka na. O yung moral ascendance, Diyos ko. Unang-una kung ginawa ng simbahan yung trabaho nila, edi dapat hindi lumaganap yung drugs. O eto nga yung si Duterte, nandyan inaayos yung problema, biglang sabihin nilang, ay moral dapat lagyan mo ng moral yan, dapat umayos nga kayo. Ang tinitira ni Duterte dun hindi yung simbahan, kundi ka-ipokrituhan. Yun. Saka tinira nila si Duterte, bumalik na si Duterte. Ang layo nun kay Kibuloy ngayon. Si Kibuloy, obvious na obvious kung ano yung reason ba't nila tinitira at ginigipit. Hanggang yun. Ayan. Ayun. Sabi mo kanina, wala kang pakialam sa secular space. Wala rin kaming pakialam sa mali, sa iniisip mong mali. Actually, JNV, na-demonstrate na natin na wala kang point. Napatunayan na natin na wala kang point. Bumaba ka nga, hindi naman kita binababa eh. Diba? Bakit? Kasi hindi mo na ma-explain yung sarili mo. Hindi mo nga alam kung ibig sabihin ng separation of church and state eh. Ang sagot niya kahit na, ano ka, Shasha Padilla? JNB. Ang tawag dito, punta na tayo dun sa kasi diba actually nagulat ako na nag-live si Pastor Apollo Kibuloy at saka si PRRD kagabi na ang tagal-tagal Diyos ko, nakapagkansi na kami, naka-live pa rin si PRRD, nakakaloka. And they were explaining why Risa is wrong. Why Risa is wrong on many accounts. Ayun. Okay. Si Risa today, meron siyang pinost na video, TikTok video dun sa page niya. Tapos, dun sa sinasabi niya dun,
lahat ng ginagawa, sabi ni Risa Ontiveros dun sa caption ng video niya na yun, lahat ng ginagawa namin sa Senado ay in aid of legislation. May at least 3 nang lumilitaw na areas for additional legislation na bibigyang daan nitong investigasyon sa mga di umanong pang-aabuso ni Kibuloy. Watch here. Okay. So, ang sabi ni Risa, ang pagpapanggap ni Risa Ontiveros at ang pangloloko niya sa taong bayan ay meron na raw siyang nakikitang 3 areas of legislation na nakita niya sa kaso ni Kibuloy. Tandaan niyo sa kaso ni Kibuloy niya nakita. Okay? Sa kaso ni Kibuloy niya nakita. Okay? Ito yung mga kaputahan ni Risa. Teka, Heroes, meron kang gustong i-share bago ako mag-start? Kasi mahaba-habang ano to eh. Mahaba-habang. Yes, ma'am. Oo. Sang-ayon din ako sa paliwanag mo rin. At gusto ko lang kasing si JNB. So, hindi niya kasi naintindihan yung sinasabi niya. Unang-una, hindi naman ako pan ni Kibuloy kasi against din yung aking doctrine sa kanya. Pero, hindi kasi proper place yung Senado, hindi naman yung korte. So, may proper place para i-hearing si Kibuloy sa sinasampas sa kanyang kaso. Therefore, hindi naman din abogado si Risa at hindi naman siya judge. So, tama lang na hindi sumipot si Kibuloy doon at may karapatan si Kibuloy na hindi sumipot sa imbitasyon sa kanya kasi kaya nga imbitasyon eh. Sino ba naman yung inimbitahan na sapilitan na umaten? So yun ang part ko doon, hindi alam nung umakyat kanina kung ano yung stand niya. So wala namang, hindi naman tinatalakay doon yung doctrine ni Kibuloy kundi yung kaso. So yung sa part ni Kibuloy, dapat isampas sa tamang korte at sa korte dapat i-hearing hindi sa Senado. Sinabi naman ni Boyeng Rimulyo, magsasampa sila ng kaso, di ba? O asa na yun? Oo, dapat sampa nila. Ganun lang. Well said, Heroes TV. Ayun. Makikinig ako, Ma'am Joey, doon sa ano mo. Interesado talaga ako. Okay. Sige. Pakinggan na natin, no? Sabihin niyo kung naririnig niyo kasi sa laptop ko lang to eh. Teka. Ito, game. Ito yung video ni Risa. Wala daw silang nakikita na kailangan itong investigation na ito in aid of legislation. May at least 3 na. Ayan. May nagtanong na media kay Risa Ontiveros dun sa press conference kanina. Kasi 'di ba yung ibang mga senador, si Robin, si Senator Amy, si Cynthia Villar, I think, they do not see any angle of the inquiry that is for the aid of legislation. Okay. So ito ang sagot ni Risa. Lumilitaw na areas for additional legislation. Una, within secretive Ayan, sexual abuse daw within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic. Okay. Gustong mag-legislate, isa daw sa mga gustong i-legislate ni Risa Ontiveros ay ang sexual abuse within faith-based environment. Secretive and faith-based environment. Napariak ako bigla. Okay. Hindi rin naman pala tangat kalahati ito si Risa Ontiveros. Yung nangre-rape ng anak, yung mga incestuous relationships, hindi ba secretive environment rin yan? Yung mga sakristan, Yung mga sakristan, di ba, na nare-rape ng pare? Yun nga hindi ko mag-gets eh. Ano yung dapat nun i-legislate at ano yung wala sa That batas? yung unang area. Parang why all of a sudden you are so very interested in a faith-based sexual abuse in a faith-based and secretive environment? Ay, binobola tayo nito eh. Kasi if you are concerned sa mga abuses in a secretive environment, dapat lahat ng secretive environment across the board yan. Bakit dito lang sa religion ni Kibuloy? Diba? I am not saying that Pastor Kibuloy did not commit any crime because I do not know. But what I'm saying here is that Risa Ontiveros is trying to bullshit us na meron siyang concern about it na makikita lang niya sa dynamics ng religion ni Kibuloy. Anong kagagahan yan? Anong kagagahan yan? Diba? Ngayon, if Kibuloy is guilty
na meron siyang mga sexual abuses na ginagawa, then hold him accountable in proper venue. Lahat ng mga naiintindihan yung sitwasyon ni Kibuloy dito, at least sa live ko, at lahat ng, you know my stand about this ever since, okay? I am not saying that Pastor Kibuloy is sinless, okay? I am not saying that Pastor Kibuloy is crime-free. I have no way to prove that. That was never my stand. Ngayon, ang issue dito is, if you think he committed a crime, you follow the motherfucking law, Risa Ontiveros. Agagawa ka pa naman ng batas. Punyeta ka. Anong gagawin? Batas, din ba yan sa lahat? Paano yung mga sakrista? Yun nga. Ano mo muli sila mga parents? So, How is it any different from existing laws? Correct. Diba? Alam mo, Risa, sinasayang mo lang yung oras na dyan sa Senate inquiry mo. May mga libreng pamerienda pa yan, tax ng bayan. Basahin mo na lang yung Secret of Altars, makakapag-registrate ka din. Yun lang pala gusto mong gawin eh. So, tsaka, I mean, why now? And why use Kibuloy as the guinea? And why use Kibuloy story, di ba? Oo. Puta, sa ano na lang, sa Catholicism, napakaraming nun. But ngayon ka lang nagkamalay, ngayon ka lang nagkaulirat na, uy, kailangan palang mag-legislate. Tagal-tagal na. Katoliko na numero 1. In fact, Gino, yung mga sexual abuses, kaya nagtatrive yan kasi nasa secretive environment talaga. Correct. For example, sexual abuse in workplace. Sexual harassment in workplace, di ba? Huwag kang pipiyok, hindi kita ipopromote. Kaya nga ate, diba, secretive industry din yung yung mga skabetsya ng executive, lalo na yung mga skabetsya ng mga utilities. Correct! Punta ka sa school, teacher, student, re-rapin. Huwag kang pipiyok, ha? Kasi pagka pumiyok ka, babagsak kita. Kaya ano sinasabi nitong kaputahan nito na secretive environment, kinemerlo. Bakla lahat ng sexual abuse, meron yung elemento na secretive yung environment na yon. So true. Pwede niya may... Trigger ka lang kay Kibuloy, kantangin mo kang Risa ka. Alam mo, ginagawa mong bobo ang mga tao, Risa Ontiveros. As in, ginagawa mong bobo ang mga tao. Kahit nga 'di ba ate, kahit nga sa mga executive ng mga power utilities dito sa Pilipinas na eskabetsya yung mga kapatid ng isang may nakapwesto sa politics, secretive din naman yun, hindi naman yun siya ina-announce, 'di ba Risa? Risa sagot. Clear na kabullshitan yung sinasabi na first area of legislation, kineme. You do not need the case of Pastor Apollo Kibuloy to be triggered by a sexual abuse in a secretive environment. You do not need the Kibuloy story para dyan. Just me. Anong women's advocate ka pa naman? Alam mo dapat lahat ng abuses ng nararanasan ng mga babae. Diba? You just want to be triggered by the story of Pastor Kibuloy because you have political interest. Agree. Gagawin pa tayo dito? Gusto mo na i-highlight itong advokasya na to gamit si Pastor Apollo Kibuloy dahil gusto mong pahiyain ang mga Duterte. And Apollo Kibuloy is the conduit for that. Yun, Risa. Huwag mo kaming binobobo. Huwag mo kaming tinatanga. Diyos me. Nakakaloka talaga to si Risa. Okay. Miss Joey, but she mentioned, si Risa, she mentioned two things, diba? So one is secretive environment, and then she also made mention about yung faith-based. Yun yung medyo interesting Paano yun? Like, so, remember, she's talking about sexual abuses na faith-based. Paano magiging abuses kung halimbawa may alam mo yun, saklaw ng paniniwala ng isang tao na quote-unquote inaabuso. So, parang may consent That's a good point. Because, ang tawag dito,
if Risa Ontiveros is going to explore that kind of conversation, that is also the problem of Mami Isay. Lucena, remember, sabi ni Mami Isay, naninindigan siya na yung anak niya binrainwash, ni-recruit nung menor de edad pa siya at nung adult siya at ganun ang desisyon niya, yun ay dahil dun sa brainwashing na nangyari sa kanya nung menor pa siya. Okay? We can very well relate this to right to believe. Okay? Of course, si PPNPA is, hindi siya yung sekta na kagaya ng but it is a belief nonetheless. Ang pinaglalaban ni Mami Isay is that, sabi niya, alam mo Joey, pinag-aralan ko talaga to kasi sa US, they are trying to vitiate yung consent ng, na-impress ako sa explanation ni Mami Isay nung matagal ko na nakuusap si Mami Isay dito Kasi, if kunwari yung mga pumasok sa kulto sa US, di ba marami ring kulto-kulto dyan Pagkatapos, meron silang yung kapag of age ka na, ganyan-ganyan, then you can have intercourse doon sa leader, kineme-kineme, ganun-ganun. Kaso of age na siya. Of age na siya. How are you going to say that the consent is vitiated? And then there were, parang research done, mavi-vitiate yung consent kapag napatunayan mo na na-brainwash talaga yung tao na yun. Na-brainwash talaga yung tao na yun. Like, the brainwashing happened during nung time na menor pa siya. So that is why, pagdating niya nung right age, naging ganun yung decision niya, hindi na siya liable doon sa laws na nag-ooperate sa mga minors kasi yung act ay nangyari na nung off age na siya. Can validly give consent, that can validly give consent. If you are going to explore that, Risa Ontiveros, I hope you're also going to explore the brainwashing that happened do sa mga CPP, NPA, NDF na mga miyembro, brainwashing na nangyari sa kanila nung bata pa sila. If you can do that, Risa, papalakpakan kita. But if not, then binubullshit mo lang kaming putang ina ka. And I am sure 100%, hindi yun part ng gagalawin yun. Remote, gagalawin yung area na yun. Diba? I am sure 100% na hindi mo gagalawin yung area na yun. Okay. It's very interesting yung sinabi ni G. Magandang point yun. How are you going to define consent if of age na sila? If they willingly join the organization and they're willing to be covered by the rules and ganyan-ganyan. By the rules and whatnot. Ganun-ganun. Kasi syempre, kung membro ka ng isang grupo, isang sekta or whatnot, ganyan, at meron kayong mga practices na pinag-agrihan nyo naman, at you willingly, ba't ka galit? Nag-agree naman sila doon. Diba? In the same manner, yung ikapo ng mga iglesia ni Cristo, is Risa Ontiveros trying to say that INC, which is, to a certain extent, it could be a secreted group, ganyan-ganyan, kineme-kineme, ganyan-ganyan. I-explore mo din ba yung mga ganong klaseng agreement? I-explore mo din ba yon? Diba? I mean, ito yung problema Kitang-kita that this specific inquiry is targeting Kibuloy. Pagkatapos, kayong mga tatanga-tanga dyan na very supportive dito sa ginagawa ni Risa, you do not see the very basic requirement of this exercise, which is equal protection. Kung sa tingin niya, mali na ginagawa ni Kibuloy, dapat lahat in the same situation, mali. But no, you allow Risa and you empower Risa to violate the very, very basic constitutional right that we all have, which is equal protection. Bakit ka nang i-specify ng grupo? Diba? Ba't ka nang specify ng grupo?
sexual abuse within secretive religious organization. Talaga? Eh di dapat lahat ng religious organization, sinama mo. Eh bakit kikibuloy lang? And there were like tons and tons of anecdotes and stories published about the abuses of the Catholic Church. Hindi ka na-offend doon, Risa? Hindi ka na-offend doon? There were also some issues involving Iglesia ni Cristo that, because of the rigidity of their organization, na nagkakaroon sila ng mga iba't ibang mga to certain extent, mga skandalo talaga. Kasi very rigid ang Iglesia eh. Iba silang mag-handle ng gusot eh. Why don't you inquire about that also? Kaya mong banggain ang Iglesia? So wag mo kami pinuputang ina Risa Ontiveros. At wag mo sinasayang ang pera ng bayan para sa mga kagagaan mo. Diba? So anybody here, can you defend the position of Risa Ontiveros? That what she's doing is in aid of legislation at hindi siya nang bullshit? That's only the first point of Risa Ontiveros. Meron pang mga kaputang inahan to. Dalawa pa. Punta na tayo sa second. Ayan. Go. Go. Ayan. Go na tayo, G. Ayan. An issue of consent and faith-based dynamic. Pangalawa, inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Last and not the least. Ayon. Insufficiency daw of our labor laws to address voluntary arrangement. Okay. Hindi ko gets yung sinasabi na, who is complaining? Who is complaining na wala siyang sweldo? Who is complaining na doon sa kanilang setup? Because if they have complaints, they can go to NLRC. Ngayon, nung nagpunta sa... ano ang tawag dito, nare-report ako? Mag-re-relive ako, guys. Kasi pagka hindi ako nag-relive, mapuputol to, tapos hindi ko madadownload. So, mag-end live lang ako, magre-relive ako ulit. G, heroes, random things, Mami Laika. Balik kayo, ha? Sige. Sige. Nare-report ako, sunod-sunod yung report eh. Pagka tinuloy-tuloy ko kasi, hindi ko madadownload yung live.